Magandang gabi po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rizalin. Gusto ko lang pong magbahagi ng karanasan na hanggang ngayon ay dinadala ko pa rin sa aking panaginip. Noong taong 2018, pauwi na ako galing trabaho. Gabi na, bandang 10:00, at medyo madilim ang kalsada dahil patay ang ilang poste ng ilaw. Sa may kanto bago dumiretso sa amin, may nakita akong isang pulubing babae. Marungis siya, tila ba ilang araw nang hindi naliligo, at karga-karga ang isang sanggol na nakabalot sa lumang kumot. "Pahingi po ng konting barya. Gutom na po ang anak ko." Mahina niyang sabi. Nakaramdam ako ng awa, kaya inilabas ko ang 5 piso sa aking bag. Pero nang iabot ko, bigla akong napansin na wala palang muka ang sanggol na hawak niya. Parang walang ilong, walang mata, walang bibig. Parang nililok na luwad ang mukha nito. Napaatras ako at muntik nang mapasigaw. Pero napansin kong walang ibang tao sa paligid. Nang tumingin akong muli sa babae, wala na siya sa harapan ko. Ang narinig ko na lang ay mahina at malalim na iyak ng sanggol mula sa madilim na iskinita. Hanggang ngayon, kapag napapalaan ako roon, parang may malamig na hangin dumaraan sa batok ko. At sa panaginip ko, madalas kong nakikita ang pulubi at ang sanggol na walang muka, palapit ng palapit sa akin. Magandang araw po. Ako po si Carlos. Isa po akong jeepney driver at may karanasan akong hindi ko malilimutan. Isang gabi ng Disyembre, mag-aalas 11, huling biyahe ko na. Halos wala ng pasahero. Biglang may pumara sa may tapat ng sementeryo. Isang matandang pulubi, payat, mahaba ang buhok, at nakayuko. Sumakay siya sa jeep at umupo sa bandang likod. "Bayad niyo ho?" Wika ko, pero hindi siya sumagot. Tahimik lang siya, nakatungo, at napansin ko malamig ang hangin sa loob ng jeep kahit sarado ang bintana. Pagdating sa dulo ng ruta, ako na lang ang natira. Lumingon ako para sabihing tapos na ang biyahe, pero wala nang tao sa likuran. May naiwan lang na amoy na parang nabubulok na karne at isang bariyang lumang piso sa sahig. Nang ipakita ko yun sa kaibigan kong kolektor ng lumang barya, nagulat siya. Ang bariyang yun daw ay ginagamit noong panahon pa ng Kastila at matagal nang wala sa sirkulasyon at nagkakahalaga ng 50,000. Hanggang ngayon, tuwing dadaan ako sa sementeryo, palagi akong bumubulong ng pasasalamat sa pulubing minsang nakisakay sa jeep ko. Ako po si Mara, isang estudyante sa Maynila. Gusto ko pong ibahagi ang isang gabi ng kababalaghan sa dormitoryo namin. Bandang 12:00 ng gabi, nagising ako sa mahina at sunod-sunod na katok sa bintana ng kwarto ko. Nasa ikalawang palapag kami kaya imposibleng may tao roon. Dahan-dahan akong lumapit doon at sumilip. Doon ko nakita ang isang pulubi, marumi, puno ng sugat ang muka, at tila nangingitim ang mata. Nakalutang siya sa ere, nakadikit ang mukha sa bintana. "Ipasok mo ako, kahit isang gabi lang," sabi niya sa tinig na parang 2 boses ang nagsasalita. Mabilis akong umatras at tinakpan ng kumot ang sarili ko. Kinabukasan, sinabi ng landlady na bawal magbukas ng bintana kapag hating gabi. May pulubi raw na dating nakikitulog sa bakanting lote katabi ng dorm. Isang gabi raw, sinunog siya ng mga tambay at mula noon, nagpapakita na siya sa mga estudyante. Mula noon, lagi kong dinadasalan ng kwarto bago matulog. Pero minsan, naririnig ko pa rin ang mahinang katok sa bintana. Magandang gabi po.
Ako po si Jonel, tricycle driver dito sa probinsya. Ito po ang karanasan ko noong isang gabing bumabagyo. Habang bumabagtas ako sa madilim na kalsada, may nakita akong pulubi na nakaupo sa gilid ng daan. Basang-basa ng ulan. Huminto ako para tanungin siya kung ayos lang ba siya. Nang ilawan ko ng flashlight, halos mabitawan ko ang manibela. Wala siyang ulo. Pero kahit wala siyang ulo, naririnig ko siyang humihingi ng saklolo. Mabilis kong pinaharurot ang tricycle ko pa uwi. Kinabukasan, may nabalitaan akong bangkay ng pulubi na natagpuan sa ilog. Pugot ang ulo. Hanggang ngayon, kapag bumabagyo at napapadaan ako sa lugar na yon, lagi kong nararamdaman na may nakasakay sa likod ng tricycle ko. Basa, mabigat, at humihinga ng malalim kahit hindi ko nakikita. Ako po si Esther, isang debotong laging nagsisimba tuwing madaling araw. Ngunit isang beses, may kakaibang nangyari sa akin. Pagpasok ko sa simbahan, may nakaupong pulubi sa gilid ng pintuan. Nakayuko siya at tila nagdarasal. Naawa ako, kaya iniwan ko ang tinapay na dala ko. Pagbalik ko mula sa altar, wala na siya. Pero ang tinapay, hindi man lang nabawasan. Kinabukasan, nagtanong ako sa sakristan tungkol sa pulubi. Doon ko nalaman na matagal nang may isang pulubi na palaging nakikitambay sa simbahan noon. Ngunit isang gabi raw, doon siya pinatay ng magnanakaw. At mula noon, may mga nakakasaksi pa rin sa kanya, nakaupong nagdarasal. Simula noon, tuwing magsisimba ako, hindi ko maiwasang makaramdam na may nakatingin sa akin mula sa gilid ng simbahan. At sa tuwing luluhod ako, naririnig kong may mahinahong bulong. Nagpapasalamat sa tinapay. Yun. Kamusta po kayong lahat? Gusto ko lang po sana kayong anyayahan na mag-subscribe din po sa isa pa nating channel, ang Cap Horror Stories. Mag-a-upload din po tayo roon ng mga kwentong katatakutan. Nawa ay mabisita nyo po at mapakinggan ang lahat ng i-upload natin doon. Muli, pasubscribe po sa Cap Horror Stories. Ilalagay ko na lang po ang link sa comment section. Maraming salamat po.